Nagtaka ba kayo na ngayon nagsalita ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang pinatulan or na-offend siya sa lahat ng mga lumabas kahapon at lahat ng mga tingin niyo importanteng natalakay kahapon, ang pinaka na-offend siya ay tungkol dun sa kanyang schooling. Hindi ba kayo na ano doon? Oo. Na nagulat na yun lang ang kanyang pinatulan. Actually, nagtatangang ako bakit yun lang ang pinatulan niya eh. Oo. Palagay ko talagang sinadya din ni Ramil Madriaga na sabihin yan. Mga bagay na yan. Sapagkat siyempre, ma-i-irk ang Vice President na ito palang taong ito, nag-aral sa San Sebastian pero maloko at pasaway. Palagay ko, talagang sinabi ni Madriaga lang to actually tell the people na ito ang gusto niya maging presidente ng Pilipinas. Okay. Sir, pahabol po gaano po ka-importante yun pong sinabi po ninyo na waiver ni Madriaga para sa kanyang bank accounts at isa sa publiko nyo pa ba ito? Nako, napakalaga po niyan, Maricel, kasi yung waiver na yan, nung kami nagkakaroon ng Quadcom hearing, even the president, the former president, ay talagang ayaw niya eh. Nung una, sinabi niya, gusto niya. Later on, ayaw niya. Naghamon pa siya. No? Pero itong taong ito, is willing to sign a waiver. At nung gabing yan, siya ay sumumpa. Sumumpa siya na talagang gusto niya bubuksan ang mga bank account na yan. And ito pong mga bank accounts na ito, sir, ipapakita rin po ba ito mismo dun sa hearing? Mapapanood din po ba namin ito? Ay, palagay ko, yes. Sapagkat uusasain namin yan eh. O talagang pag-uusapan natin yan, mahalaga yan. Yung mga tinatawag. The thing is, nakakapagtaka din na bakit itong si Mans Carpio nagpunta ng RTC para pigilan ang committee na tingnan ang mga bank accounts. Okay, abangan natin sa susunod na hearing. Ayan Kong Benny. Dahil alam natin na nakaschedule na yung pwedeng tumistigol tungkol doon sa mga bank accounts ay naimbitahan po ninyo na. So, antabayanan po namin yan. Thank you for joining us. Sige po. Sa akin, Joby, maraming dapat na ipaliwanag ang Vice President. Kaya, ang pakiusap ko, sana next time, mag-attend si Vice President para marinig din ng taong bayan ang pagsagot niya sa mga aligasyon na yan. Ngayon, kung talagang sinabi ko nga, kung talagang hindi totoo yan, okay lang, no? Pero kung totoo, paano gagawin niya kung totoo?